O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. May dalawang babae na sumisigaw at nagpapatulong, dahil pilit silang pinatalikod at pinapabakakan ng ilang mga tulisan. Ngunit hindi pa man nakapasok ang load ay biglang dumating ang bida warrior, at ginawang human chop-chop ang mga tulisan. Ipinakitang nagising ang ating bida sa lugar na hindi niya kilala. Pero mas napansin niya ang kanyang kumikinang na armor at ng kanyang malaking espada, kaya feeling niya ay naglalaro siya sa isang RPG game. Ginamit niya ang espada at pinutol ang ilang kahoy. Feeling niya ay totoong-totoo yung paggamit niya ng armor, espada at skill. Naisip niyang kumain muna sa kabin alak mag-teleport sa isang bayan. Ngunit sa ere siya lumabas kaya nahulog. Naisip niyang may isa pa siyang skill na dimension mode, kung saan nagpalipat-lipat siya sa ere kaya madaling nakarating sa isang ilog. Sinubukan niyang uminom, pero pagtanggal niya ng helmet at pagtingin sa ilog ay kamukha niya si Ghost Rider pero walang apoy. Feeling niya ay avatar lang ang katawan kaya hindi siya natakot at dumiretso sa bayan. Nakaamoy siya ng pagkain pero wala siyang pera pambili kaya nakiamoy lang. May nakita pa siyang elf na chicks na sinubukang mastalk pero naglaho ito. Nakakita siya ng isang guild office at pumasok. Kinausap niya ang hindi chicks na registrar at sinabi ng lalaki na para makasali sa guild ay kailangan muna niyang pumatay ng halimaw o tumalo ng mga tulisan. Kaya agad siyang umalis para gumawa ng quest. May napatay siyang mga baboy, pero mas masaya siya nang makakita ng orc na agad niyang inatake gamit ang malaking espada. Pag-uwi niya ay nakakita siya ng mga tulisan na pinagpapatay ang ilang mga sundalo. Saka nakuha nila ang royal blood at ang katulong nito. Kaya hinawakan nila ang dalawang chicks at pilit dinedepensahan ng blondie ang bataan, na pilit namang sinasakop ng mananakop. At dito na nakialam ang bida na sa isang paghiwa lang niya ay tatlong mga lalaki agad ang natagpas at naging per kilo na karne. Nakita ito ng iba pang magnanakaw kaya agad silang tumakbo sa takot. Ngunit hindi sila pinatawad ng bida na ginamit ang wyvern slash nito at naging karne ulit ang mga tumakbong tao. Dahil dito ay nagpasalamat ang mga babae sa bida nating si Ark. Saka agad silang pinagdamit ni Ark, at mabilis ding ginamit ang kapangyarihang apoy para sunugin ang mga bangkay. Kalaunan ay nagpunta siya ng guild at ibinigay ang mga napatay na halimaw. Ibinigay ng receptionist ang bato na hindi kinuha ni Ark mula sa napatay na orc. At ipinaliwanag nitong magagamit niya ang mga bato sa paggawa ng magical items. Saka din ibinigay ang kanyang guild card. Sa isang cafe ay nag-order ng pagkain si Ark at masarap ang pagkain nito ng karne at pag-inom ng juice. Kahit na wala naman siyang dila at ngala-ngala. Napagtanto din niya na hindi siya naglalaro ng RPG game, kundi ay nasa isa siyang fantasy world. At saka siya napatawan ng malakas na tulad ng masamang kalaban. Nagpunta ulit siya ng guild at kinuha ang misyon na pagiging bodyguard ng isang babae na mahilig manguha ng mga herbs. Ayaw kasi niyang sumama sa mga mercenary dahil baka mabisto nilang skeleton siya. Pinuntahan niya si Marka na nagulat nang makitang knight ang magiging bodyguard nito. Sinamahan niya ang batang babae at kinagiliwan dahil sa pagiging mabuti ng puso nito. Isa daw herbalist ang tatay ng babae kaya marunong siya sa mga halaman. Nang makapasok sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, ay biglang pinatigil ng bida ang bata dahil naramdaman niyang may panganib. Inakala niyang halimaw pero nang tignan nila ay isang nasugatang nine-tailed fox pala. Kinagat ng fox ang daliri ng bida, pero habang nakalambitin ang fox ay nilunasan ito ng bida. Kaya nagustuhan siya ng fox na ayaw umalis. Kaya pinangalanan na lang nila ito ng Panta. Nagpatuloy pa sila sa pagpunta ng gitna ng gubat kung saan naroon ang halaman na target ng babae. Ngunit biglang nagpakita ang isang malaking halimaw na nilapitan ang bata. Kinain pa ng halimaw ang isang kawawang ibon. Hinampas ng halimaw si Marka pero walang nahuli dahil kinuha siya ng bida. Nagpalabas ng bad breath ang dragon pero agad nag-teleport si Ark dala ang bata. At dahil sa bad breath ay natigok ang mga halaman. Sa kabin alak silang mahuli ng mahabang dila, pero mabilis din sa pag-ilag ang knight dala ang bata. Patuloy sa pagkalmat ang kalaban gamit ang 6 na paa. Pero walang gaanong epekto sa bida. Pero biglang umungol ang dragon ng malakas at napatay ang makarinig nito, katulad ng isang kawawang rabbit. Pero nakasalag ang bida gamit ang magic shield. Nag-bad breath pa ang dragon pero buti na lang may kalasag si Ark. At nang magsawa ang bida sa kadedepensa, ay ginamit niya ang skill ng isang blade knight at pinatay ang halimaw, na bumagsak na nahati ang katawan. Kaya napabilib ang batang si Marka at sinabing magpa-party ang mga tao kapag nalaman ang ginawa ni Ark na pagpatay sa halimaw. Ayaw ni Ark na maging sikat para hindi mabisto na skeleton.
Kaya hiniling niya kay Marka na secret lang nila ang pagpatay niya sa dragon. Napansin ni Ark ang isang malaking singsing sa paa ng dragon na biglang naglaho. Saka may nakita silang baboy damo na malaki, at naisip ng dalawa na mahuli ito para gawing regalo sa mga taong bayan. At pag-uwi nila ay ibinigay sa mga masayang tao ang malaking baboy damo, at paghahatian daw nila ang karne ng baboy. Samantala sa isa pang lugar, ay ipinakita ang ilang mga mandirigma na pinagpapana at pinagsisibat ang isa pang malaking earth dragon na namatay. At katulad ng nakalaban ng bida ay mayroon din itong singsing na biglang naglaho. Nag-usap ang boss ng mga mandirigma na sina Horkos at Giovanni at nakita rin nila ang dragon na pinatay ng bida na nahati. Nagpatuloy sa paglilinis ng masasamang tao ang bida na pinuntahan ang kuweba ng mga tulisan na sinubukang tumakas pero nadali sila ng bida. At swerte ng bida dahil nakita nito ang sangkatutak ng gold coins na nanakaw ng mga tulisan. Pero nagtaka siya dahil sa mga kulungang nakita doon. Masaya si Ark at Panta na lumabas ng kuweba, nang walang ano-ano ay bigla siyang inatake ng isang elf. Natanggal ang hood ng elf at naipakitang long pink ang buhok nito. Patuloy siya sa pag-atake sa bida na pinagkamalan niyang boss ng mga kidnapper na nakatira sa kuweba. Nagpapaliwanag ang bida na ayaw pakinggan ng babae. Pero natigil lang siya sa pag-atake nang makita si Panta sa likod ng bida. Isa daw kasi itong spirit creature na hindi basta-basta nagtitiwala sa mga masasama. Kaya tumigil ang babae dahil napagtantong mabait ang bida. Sinabi nitong nakikidnap ang mga kalahi niyang elf dahil mahal ang bentahan sa kanila sa black market. Pero ipinaliwanag ni Ark na wala siyang nakitang elf sa kuweba at walang laman ang mga kulungan. Nag-offer ng tulong si Ark pero hindi interesado ang elf at agad na umalis. Nagpunta ang mga bida sa isang gubat kung saan nakarinig sila ng sigaw. Isang elf na bata ang ipinakitang nahuli ng isang lalaki. At marami pa palang batang elf ang nahuli ng mga ito na ikinulong. At dahil masama ang tingin ng nahuling batang elf ay sinugat ng boss ng mga hunter ang legs ng bata. Saka ito napatawa. At saksi si Ark sa kalokohan ng mga kidnapper na nanonood sa isang tabi. Aatake na sana siya pero mas mabilis na umatake ang babaeng elf na pinatay ang dalawang elf hunter. Ito si Aryan na sinabing nahanap din ang mga kidnapper. Nag-utos ang pangit na boss na si Yudolan na hulihin at gawin ng mga lalaki ang gusto kay Aryan na isang dark elf. Kaya masaya ang manyak na nais matikman ang elf. Pero agad naputol ang kamay ng isang kalbo. At mabilis ding pinatay ng elf ang ilan pang mga kalalakihan. Nasabi ng kasama na warrior elf si Aryan kaya nakaisip ng masama si Yudolan na tinignan ang mga bata. Mabilis pang pinatay ni Aryan ang ilang mga lalaki, gamit ang espada. Pero tinawag ni Yudolan ang babae at sinabing papatayin ang mga batang elf kapag pumalag ito. Dahil mahal ang mga kasamang elf ay tumigil nga si Aryan at nagpaubaya. Kaya tinignan ng mga interesadong lalaki ang kanyang tinatagong kayamanan sa taas at baba. At kasama na sana siya sa mga gagawing sex slave, pero biglang nagpakita si Ark sa likod ni Yudolan. At buong lakas na sinuntok ang nitapong pangit na lalaki. At dahil ligtas na ang mga batang elf sa kamay ni Ark, ay malaya na si Aryan na pinagpapatay ang mga tulisan. Mataas pa rin ang pride ni Aryan na huwag nang makialam si Ark, pero sinira ng bida ang padlock at pinapalabas ang mga bata. Takot ang mga ito pero sinabi ni Aryan na ligtas na sila. Paglabas ng mga bata ay nakita ni Aryan ang cursed collar sa kanilang leeg kaya hindi nila magamit ang kanilang mga kapangyarihan para tumakas. Dahil hindi niya alam kung paano ito tanggalin ay ginamit na lang ni Ark ang kapangyarihan at pinalaya ang bata. Saka nilunasan din niya ang legs ng bata. Pinalaya niya ang iba at nagustuhan siya ng mga batang elf. Dumating ang iba pang elf na tinawag ni Aryan, kaya nagpaalam na ang mga bata para umuwi. Nagpakilala si Aryan sa bida at napatanong kung sino si Ark dahil sa lahat ng mga taong nakilala niya ay si Ark lang ang kakaiba. Kaya nang sinabi ng isang ibon ang kinaroroonan ng kuta ng mga kidnapper, ay ninais ng babae na ma-hire ang bida para samahan siya sa pagligtas ng iba pang elf. Nag-teleport sila sa target nilang location kaya nagulat pang lalo ang elf. May hinihintay daw na kasama si Aryan na nagngangalang Danka. Inakala ng bida na magandang babae ulit si Danka, pero pagdating nito ay isang busangot na lalaking elf pala. Kaya nadismaya si Ark na hindi comfortable. Nang kakain na sila ay kunwari hindi nagugutom ang bida dahil ayaw niyang tanggalin ang helmet para hindi mabistang skeleton siya. Hanggang sa mesa ay hindi pa rin siya nirerespeto ni Danka na masarap ang pagkain sa karne at juice. Pero nang ipinaliwanag ni Aryan ang kakayahan ng bida ay nasabi ng elf na pwede nga nilang magamit ang bida. Dahil gabi sila sa salakay ay nagpaalam muna ang bida na may gagawin at kinuha ang dala at nagpaalam.
Nagpunta ng isang kanto ang bida na walang tao, at malaya siyang kumain kasama ni Panta ng mga masasarap na pagkain na kinakain ng mga elf kanina. Sa base ng kalaban ay sinabi ng isang batang elf na ililigtas sila ng mga kasamang warrior elves. Kaya hinawakan tuloy siya ng isang lalaki at ginawang ice cream ang mukha. Muling nagkita ang mga elf at ng bida. At para madaling mapasok ang hideout ng mga kalaban ay nag-teleport sila sa bubong. May pinasok si Aryan na makipot na lagusan at nahirapan siyang lumusot dahil sa malaking boobs. At kita ng dalawang lalaki ang puwet niyang nakabitin. At nang makapasok na ang babae ay nag-teleport ang dalawang lalaki papasok. Kaya nag-blush ang babae na alam na tinignan nila ang puwet niya. Mabilis silang pumasok ng bahay at nagulat nang makitang patay na ang mga tulisan na nalaslas ang kanilang mga leeg. At napagtanto ng mga bida na hindi lang sila ang naroon at agad na hinanap ang kinaroroonan ng mga nakidnap. Pag-teleport ni Ark sa isang kwarto ay nakita pa niya ang mas maraming patay na tulisan. Bigla siyang inatake ng isang ninja na babae, pero agad siyang dumpensa. Nasiyahan siya nang makitang may buntot at tenga ang babae. Dahil nakita ng babae si Panta ay napagtanto nitong mabuti si Ark. Kaya tinago nito ang armas at sinabing may hinahanap lang siyang bagay doon at isinabay ng pinatay ang mga masamang tao. May ibinigay itong bagay kay Ark at tinuro ang lokasyon ng mga bihag na elves. Nagbigay pa siya ng pagkain ni Panta na masayang tinalon ng fox. Saka din ito mabilis na umalis na nagpatalon-talon sa mga bubong. Kalaunan ay nakita ng 3 na kontrata pala ang ibinigay ng ninja kay Ark. Nalaman nila ang pangalan ng isang sindikato na utak sa bentahan ng mga elf slaves. Pero para hindi na magkagulo ay hindi na sinabi ni Ark ang nakausap nitong ninja at nagdahilan na pinakanta niya ang isang binugbog na kidnapper at nalaman ng ilang impormasyon. May dumating na mga kalaban at mabilis naglabas ng espada. Pero pinatay lang sila ni Aryan gamit ang fire sword technique nito. Agad silang nagpunta sa kulungan ng ilan pang mga batang elf, at walang hirap na sinira ni Ark ang rehas na bakal. At masayang lumabas ang mga batang elf na niyakap si Aryan. Agad din silang nag-teleport palabas ng bayan at nagpunta ng gubat. Saka doon ay agad ding ginamit ni Ark ang kapangyarihan para matanggal ang mga curse object sa leeg ng mga bata. Kaya nagulat si Danka sa kapangyarihan ni Ark. Sinabi ni Danka sa bida na bantayan nito si Aryan at iligtas din nila ang iba pang mga nakidnap. Dahil ihahatid pa niya pauwi ang mga bata. Saka mabilis na nag-teleport sina Ark at Aryan patungo sa isang palasyo. Na kanila ding pinag-usok na nakita ni Danka sa malayo. Samantala ay padila-dila si Triton sa harapan ng dalawang itinali nitong elf slave. Saka pinapagalitan nito si Yudolan na talunan. Nilagyan nito ng pampadulas ang pusod ng isang babae na hindi mapakali. Itinuro ni Aryan kay Ark kung saan sila pupunta. Ngunit pagdating nila sa pinakatuktok ay nakita sila ng dalawang bantay, pero mabilis sinira ng bida ang Sanctus Bell kaya sila nakatakbo. Hinanap sila ng mga kawal na nagkasalubong, at pag-alis ng mga ito ay naroon lang palang nakatayo si Ark at nagtago sa likod si Aryan. Busy naman sa pagromansa si Triton, pero inistorbo siya ng butler nito. Sinabi ng taba na busy siya, pero biglang sumabog ang pinto at pumasok ang dalawang bida. Nakita sila ni Yudolan na natakot at tumakbo. Samantalang pabos naman si Triton na pinapaalis ang dalawa. Kaya sinipa ni Aryan ang itlog ng boss na Natamba. Hindi rin nakatakas si Yudolan nang mag-teleport si Ark sa harap niya, kaya nawalan ito ng malay sa takot. Aksidenteng nabutas ang pader sa lakas ng bida at may nakita. Tinawag niya si Aryan na busy sa pagsipa sa matibay na mga itlog ni Triton. Maingay pa si Triton kaya mas lalong sinipa sa puwet. Pinalaya ni Aryan ang dalawang elf na kinaawawan ni Triton, at sila naman ang ginawa ang nais sa kawawang mataba. Bawi-bawi lang. Dumating ang mga kawal kaya pinatakas ni Aryan ang dalawang elf. Saka ginamit ulit ang fire sword technique nito at pinagpapatay ang mga kawal. Samantalang busy naman sina Ark at Panta sa pagkuha ng nakita nilang mga gold bars ni Triton. Nahuli sila ni Aryan, kaya nagpalusot ang bida kasama ni Panta, na kung kukunin nila ang gold reserve ni Triton ay hindi agad makakabalik ang mga ito sa kanilang elf slave trade sa black market dahil wala silang puhunan. At naintindihan naman ito ng babae kaya nakalusot ang bida. At kalaunan pa ay biglang sumabog ang kaharian ni Triton na hindi naman daw sila ang dahilan. Kaya pag-teleport nila dala ang maraming kayamanan ay naisip ni Ark na ang ninja ang naglagay ng mga bomba. Dahil natapos ang kontrata nila na pagpapalaya sa mga elf ay binayaran na ni Aryan ang knight. Kahit pa alam nitong maraming nakulambat na ginto ang bida. Sinabi ng elf na gusto pa niyang isama si Ark sa kanilang lugar para iligtas ang iba pang mga elf na nakidnap din.
Sa isip ng bida ay gustong-gusto niya, pero sinabi niyang baka hindi siya papasukin at hindi pagkatiwalaan ng mga elf kapag makita nila ang mukha niya. Kaya sinabi ni Aryan na nangangako siya na kahit anong itsura ni Ark ay hindi magbabago ang pagtingin nito sa kanya. Kaya tinanggal ni Ark ang helmet sa harap ni Aryan, at nagulat ang babae na napatanong kung anong nangyari sa bida. Kaya sinabi ni Ark na nagising na lang siya doon ng ganoon. Napagtanto ni Aryan na hindi pa rin undead ang bida dahil mabait naman ito at nakakagawa pa ng healing spell. Sinabi ng babae na gagawin niya ang lahat para protektahan ang sekreto ni Ark. At posibleng baka matulungan ng elf elders ang bida na maibalik ang dati nitong mukha, saka sila nag-shake hands bilang seal ng deal. Samantala ay nag-usap naman ang mga royal blood patungkol sa pagkasira ng bahay ni Triton. Sinabi ni Sek na posibleng ito ay dahil sa kasabwat sila sa pagbebenta ng mga elf slave sa black market kaya sila inatake ng mga elf. At kung ganito ang nangyari ay nilabag nila ang peace treaty nila sa Elf Kingdom. Ngunit nagalit si Dracarys na agad ipinagtanggol sina Triton. Sinabi naman ng hari na kailangan nilang mag-imbestiga patungkol sa bagay na iyon. Sinabi naman ni Yuriarna na dapat silang makipag-usap sa mga elf para hindi sila magkaproblema. Dahil pwede silang sisihin ng mga tao kapag magkaroon ng alitan ang mga elf at ang kanilang kaharian. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Aryan at Ark. At pagdating nila ng isang ilog ay namingwit sila ng isda at doon na rin nagpahinga. Ngunit biglang narinig ni Ark ang tiyan ni Aryan na nagutom. Kaya umalis si Ark para kumuha ng pagkain nilang baboy damo. Habang mag-isa ay inakit-akit naman ni Panta si Aryan na hawakan siya. Kaya pagbalik ni Ark ay naabutan niya ang elf na masayang-masaya sa pagpisil kay Panta. Kaya nabisto ang babae na may tinatago din palang kalikutan. Kinabukasan ay nakaabot din sila sa elf settlement na sinasabi ni Aryan na pupuntahan nila. Agad na pumasok ang babae at pinaghintay muna sa labas ang bida. Kung ano-anong pinaggagawa ni Ark pampalipas ng oras sa labas hanggang malapit ng dumilim. Saka din lumabas si Aryan na tinawag siya. Sa loob ay nakita ni Ark ang kakaibang tahanan ng mga elf. At nagulat siya dahil mga magulang pala ni Aryan ang elders na sinasabi niyang dapat nilang kausapin. Sinabi ng mga magulang ni Aryan na kakausapin din nila ang iba pang mga elders. Nang kakain na sila ay nahihiya ang bida sa pagtanggal ng helmet, pero sinabi ng mga magulang na alam na nila ang kanyang sitwasyon, kaya tinanggal din ng bida ang helmet at kumain. Natulog pa siyang hubad na skeleton. At paggising ay muling pinaghanda ng nanay ni Aryan. Sinabi ni Glennis na nagpunta ng meeting ng mga elders sina Aryan at tatay niya. Namasyal sila sa settlement at doon ay nakita siya ng mga batang elf na niligtas niya noon. At masaya ang mga ito na nakipag-usap saglit sa kanya. Para pampalipas oras ay hinamon muna ni Glennis si Ark para mag-sparring sila. At pagdating sa isang damuhan ay mabilis na pinatamba ni Glennis si Ark dahil sa bilis nitong umatake. At maraming beses pa siyang pinabagsak ni Glennis nang walang hirap. Nagseryoso ang bida na sinubukan pang gamitan ng teleportation si Glennis, ngunit binugbog lang siya at muling natalo. At dahil hapon na ay umuwi na sila at naligo sina Panta at ang bida sa isang malawak na bathtub. At habang nagre-relax ay bigla na lang pumasok ang nagtanggal ng damit na Aryan. Kaya nakita ng bida ang kayamanan nito. At nagulat din ang elf sa nakitang parang sinabawang skeleton sa malaking kawa. Kaya tuloy siya napatamaan ng apoy. Pero nagpasensya ang babae habang kumakain sila. Sinabi ng tatay ni Aryan na may isang lugar kung saan pwedeng matanggal ang kahit ano pa mang sumpa. Pero kailangan muna nilang kausapin ang boss na may-ari nito bago sila magpunta. At pwede nilang samahan ang bida kapalit ng pagtulong ulit nito sa kanila. Kaya ng gabing iyon ay napapaisip ang bida kung talagang nasumpa ba siya. At naisip niyang mayroon naman siyang skill na pangtanggal sumpa tulad ng ginamit niya sa mga batang elf. Sinubukan niya ito sa kamay, at nagulat na lang siya nang biglang magkaroon ng laman ang kamay niya. Pero muling bumalik sa pagiging purong buto. Paulit-ulit niyang ginawang kamay ang kamay, pero nagiging skeleton lang ito. Umalis sila ng elf settlement at magkasama silang naglakad ni Aryan sa kagubatan. At doon ay naisip ng bida na totoo nga na mayroon siyang sumpa kaya naging bungo. Tapos pinagtripan pa siya ng mga insekto na matutulis ang buntot kaya siya napatakbo. Kumain muna sila sa isang resto at ipinakita ni Aryan ang mapa na balak nilang mag-shortcut sa gubat. Narinig ito ng babaeng server na sinabing mas maganda kung iwasan nila ang gubat dahil ilang tao na ang inatake ng tinawag nilang haunted wolves. Ngunit walang takot ang dalawa na pinilit nilang dumaan sa gubat para makatipid ng oras. Pero bigla nga silang inatake ng mga haunted wolves. Pinag-espada lang sila ng dalawa, pero parang usok ang mga ito na naglalaho. May kakayahan daw ang mga lobong ito na magparami gamit ang clone jutsu at hindi nauubos.
Gumamit pa ng apoy si Aryan na pinatay ang ilan. Pero paulit-ulit lang ang pagdating ng mga lobo. Gumawa din ng tusok sa lupa ang babae at namatay ang iba pa. Kaya napapahanga ang bidang nanonood habang kagat-kagat ng 5 lobo. Sa kanya hinagis ang mga ito at hinanap ang boss. Nakita niya ang 5-tailed wolf kaya agad siyang nag-teleport sa likod ng wolf pero nakailag ang boss. Nag-teleport ulit siya sa likod ng wolf pero mabilis ding nag-teleport ang wolf sa likod niya. Pero ginamitan niya ito ng apoy na naistorbo, saka inispada ng bida ang singsing sa paa ng wolf. Naalimpungatan ng boss wolf, saka tinawag ang iba pang wolf na umatras. Saka agad din silang umalis pagkatapos sulyapan ng isa pang pagkakataon ang bida. Samantala ay naglalakbay naman sina Yuriarna kasama si Rita at ng ilang tao nito sa gubat. Papunta sila sa tahanan ng isa pa niyang kapatid, bago nila kausapin ang mga elders ng mga elf. Pero biglang naalog-alog ang sinasakyan nilang karwahe dahil may ambush, kaya agad niyakap ni Ferna ang boss. Inaayos ni Aryan ang mga gagawin sanang regalo na wolf hair para sa ikakasal na kapatid. Nang may maramdaman si Panta na agad tumakbo, kaya sinundan siya agad ni Ark. Sa kabilang bahagi ay nabuksan ang karwahe ni Yuriarna kaya agad na humarap si Ferna para sa boss. Ngunit na-slice siya ng kalaban. Tutulungan sana siya ni Yuriarna pero maging ito ay tinuhag ng espada. Kaya bagsak ang 2 babae sa lupa na talunan. Sinabi ng boss ng kalaban na si Cakes na palabasin nila ang crime scene na inatake ng mga tulisan. Nagulat ang isang kawal nang umatake si Panta sa mukha niya, pero sinabi ni Cakes na patayin niya ito. Ngunit biglang lumabas si Ark na dinurog ang kamay ng kalaban, saka ito tinapon sa lupa. Agad naman siyang pinagbabato ng bowl ang apoy ng mga magician na kalaban. Pero walang paki ang bida na pinagmamasdan ang bangkay ng 2 babae. Dumating bigla ang mga lobo na pinagkakagat ang mga kalaban, at naroon din ang boss na lobo. Kaya nakilaban din ang bida at natalo agad ang mga kalaban. Saka umalis din ang mga lobo na tumulong. Agad na pinuntahan ni Ark si Yuriarna at ginamit ang regeneration spell dito. Kaya agad itong gumalaw at nabuhay. Saka mabilis ding pinuntahan ng bida si Ferna, at ng iba pang mga sundalong naroon at ginamitan ng regeneration spell. At habang ginagamot niya ang iba pa ay nakita ni Yuriarna ang nagliliwanag na Ark gamit ang magic nito, pero agad din siyang nahilo. Ginising siya ni Ferna. At pagkagising ay agad niyang tinipon ang mga natitirang sundalo, at nag-speech siya sa mga ito na binigyan pa sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon, kaya dapat silang magpatuloy sa kanilang misyon. Masaya naman si Ark na bumalik sa kinaroroonan ni Aryan na tinipon na ang buntot ng ilang lobo. Nakarating sila sa kaharian at nakita ang bayan. At pagkaraan pa ay biglang may naitapon na tao sa kanya. Nakikipaglaban pala ito sa isang babaeng binugbog ang 3 basagulero na walang laban. Lumapit ang babae sa mga bida at binati sila. Kaya nalaman ng bida na siya pala yung nakalaban niyang ninja noon. Nagpakilala ang babae na si Chiyom, at mula siya sa isang shinobi ninja village. Tinawag sila ng babae para mag-usap sa isang private na bahay. At nagpakilala ang 2 kay Chiyom. Nagtataka si Chiyom dahil ang village lang nila ang nakakaalam patungkol sa mga ninjas. Kaya ipinaliwanag ng bida na sa mundong pinagmulan niya ay basic na lang ang ninja. Nagtanong si Aryan kung ano ang tunay na layunin ni Chiyom. Kaya hindi napigilan ni Chiyom na sabihing nadakip din ang kanyang mga tao, at kailangan niya ng tulong ni Ark. Pero sinabi ni Ark na nakakontrata pa rin siya kay Aryan para gawin ang layunin ng elf. Naisip ni Aryan na katulad din niya si Chiyom na ginagawa ang lahat para mailigtas ang mga kauri. Kaya pumayag din ito na tumulong sila ni Ark. Samantala ay nagagalit si Dakaris dahil sa pagbagsak ng plano nito. Nalaman kasi nilang nakaligtas si Yuriarna at nagpatuloy ito sa lakad. Sinabi ni Seth Ryan na magtago na muna siya sa safe house ng butler. Kaya umalis nga si Dakaris na sumakay ng karwahe. Samantala ay nagpunta ng mataas na bundok ang 3 bida para makita ang buong bayan. Sinabi ni Chiyom na delikado ang papasukin nilang slave trade base dahil oras na mabisto lang sila saglit ay agad darating ang reinforcement ng kalaban. Kaya nasabi ni Chiyom na hindi garantisadong ligtas silang makakalabas lahat. Pero sinabi ni Ark na may teleportation skill siya na pwede nilang gawin. Kaya nagkaroon ng pag-asa ang ninja na sinabing aatake sila sa gabing iyon. At agad na umalis na nagpatalon-talon sa tuktok ng mga punong kahoy. Pagsapit ng gabi ay nagpalit ng damit si Ark at nagpalit din ng maskara para hindi mamukhaan ng kalaban. Pero ang pangit daw niya sabi ng elf at ng fox. Dumating sina Chiyom at isang kasama sa 6th best ninja na si Goman. Nagtitigan sila ni Goman at biglang lumapit ang malaking ninja. Saka sila naghawakan ng kamay para magpalakasan sa pagtulak.
Akala ng mga babae kung maglalaban ang mga ito, pero nagsama ang dalawa na mga macho lang ang nakakaintindi. Sa front gate ay nakita ng mga natakot na bantay sina Ark at Goma na lumapit. Gumamit ng jutsu ang ninja, at gumawa ng sungay sa balikat na gawa sa bato. At buong lakas niyang dinaluhong ang nagiba na pinto. Marami pang mga kawal na knights sa loob pero pinagsusuntok lang sila ni Ark na naitatapon. Pinatigas naman ni Gomon ang muscles na naging metal, kaya hindi ito natusok ng mga sibat ng kalaban at sila pa ang natakot. Nagpalipad pa ng bato si Ark na kinasawi ng iba pang kawal. Saka tumawa siya ng tawang kontrabida at natakot ang mga kalaban. Sinuntok ni Gomon ang lupa gamit ang jutsu, kaya nagkaroon ng crack at tumubo ang matutulis na bato sa lupa. Saka dinagdagan pa ito ni Ark ng magic spell kaya mas lalong lumaki ang mga tusok na bato at maraming kawal ang namatay. Pero maging ang gusali ay nasira dahil nagkaroon ng side effect ang combination ng kanilang powers. At natabunan pa ng bato ang dalawang macho. Nalaman agad ni Dakaris ang pagka-atake ng sindikatong negosyo mula sa tauhan, kaya galit na nag-utos ng dagdag reinforcement. Mabilis namang nagpunta ng gusali na kinaroroonan ng mga bilanggo ang dalawang babae. Ngunit habang tumatakbo sila papasok ay natigil si Panta dahil naramdaman nito ang pagdating ng mga bantay. Pero agad silang inatake ni Chiyom gamit ang water ng jutsu na naging lobo at pinatay ang kawal. May dumating pa, pero sinunog naman sila ni Aryan gamit ang fire magic. Pagkarating nila sa kulungan ay mabilis na binuksan ng ninja ang kulungan at pinalabas ang mga bilanggo. Sinabihan din niya ang mga ito na lumaban kung may mga kalaban. May dumating pang mga kawal na agad tinalo ni Aryan. Nakalabas naman ng guho ang buhay pang bida, kasama pa rin ang maskuladong may muscle na metal. Nagpaiwan si Goma na sinabing bantayan ng mga bida ang pagtakas ng mga bihag. Saka nag-like pa ito na nagustuhan din ni Ark. Kaya mag-like ka na rin kung di ka pa nag-like. Kaya nagpatuloy sa pakikipaglaban ang mga bida at pagpunta sa iba pang mga kulungan para patakasan ang mga bilanggo. Masaya ang mga maswerteng pinatakas ng tatlo. Pero narating nila ang isang kulungan kung saan nakita ni Chiyom ang ilang namatay dahil sa sakit. Kaya siya naiyak, kasama ng ilan pang mga bilanggo na tinipon doon. Pero sinabi ni Ark na kailangan na nilang umalis. Samantala ay busy naman si Gomon sa pag-flex ng muscles nito at pinasikat sa dumating pang mga kalaban. Naramdaman ito ng mga bida sa ilalim kaya agad silang nag-teleport paalis doon. Dinala niya ang mga bilanggo sa isang parte ng gubat kung saan ligtas ang mga tao. Pero sinabi ni Ark na babalik siya para tapusin ang laban. At pag-teleport ay nakita niya si Gomon na medyo napagod at nasaktan ng sibat sa likod. Ginamit ng bida ang power at nagpalabas ng tusok mula sa lupa. At sinabayan din ni Gomon gamit ng jutsu nito. Kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog sa malayo nakita ni na Aryan. Pagkatapos ay kinuha din ng bida at ng malaking tao ang mga bangkay ng mga namatay na bilanggo. Inayos nila ito ng mabuti, saka ginamit ni Aryan ang pyrotechnic nito at sinunog ang mga bangkay para sa proper burial nila. Nagagalit ulit si Dakaris, ngunit bigla siyang sinaksak ng tauhan nitong si Seth Ryan. Pumasok si Sek na tunay palang boss ni Seth Ryan. Dala nila ang kwintas ni Yuriarna at sinadyang ihulog doon para palabasin na nagpatayan sina Dakaris at Yuriarna. Samantala nang ayos na ang lahat, ay biglang nagtitigan ulit sina Mogan at Ark. Naghawakan sila ng kamay at nagpalakasan kaya nabutas ang lupa. At saka din sila nagyakapan at nagtawanan na ang mga macho lang ang nakakaintindi. Nakarating sina Yuriarna sa kinaroroonan ng isa pa niyang kapatid na si Siryarna. Nag-aalala daw ito sa kanya nang marinig na ipinapatay siya ni Dakaris. Kaya nagtaka si Yuriarna na sinabing kailangan nilang ilihim na buhay pa siya. At gagawin pa rin ang misyon na kausapin ang mga elders ng elf para sa kapayapaan. Habang naglalakad sina Aryan at Ark, ay naalala ni Aryan ang sinabi ni Chiyom na pinagdadalhan ng mga kidnapper ng mga nakikidnap nilang elf. Ito daw ay sa Holy East Revlon Empire. Kaya naging seryoso si Aryan na sinabing bilisan nila ni Ark ang paglalakad. Patungo na sila sa kaharian ng Revlon. Ipinakita naman ang ilan pang kasali sa laro ng politika na si Demissionus at ang tauhan nitong si Velmoas. Narinig nilang patay na si Dakaris at si Yuriarna. Ngunit kailangan pa rin nilang bantayan ang susunod na galaw ni Sek. Ipinakita ang isang disyerto kung saan mayroong higanting uod na lumabas sa lupa at kinain ang isang wyvern. Nakarating ng disyerto ang mga bida at nakita nila ang maraming mga wyvern na lumilipad sa ere. Hindi daw normal na magkakasama ang mga ito ayon kay Aryan. Kaya biglang tumalon ang bida sa lupa sa baba na lumindol pa. Saka ginamit ang magic spell at nagsummon ng black clouds. Nagsummon din siya ng mga kidlat at kuryente sabay tawa ng masama.
Pero maging sina Aryan at mga kasama ay nakuryente din. Kaya pagbalik niya sa itaas ay nagulat siya nang makitang nakatuwad ang nakuryente na babae. Ngunit isang nerd ang nanonood sa kanila na may sinulat sa journal. Habang nasa isang resto ay napansin ni Ark na tuliro si Aryan. Kaya nasabi ng babae na delikado daw ang pagpunta nila sa Revlon Empire dahil legal doon ang paghuli ng mga elf para ibenta. Kaya delikado din siya sa mga bayan na katabi ng Revlon. Dumating ang isang elf na kita ang tenga, kaya nilagyan ni Aryan ng drum ang ulo nito para itago ang tenga ng kambing. Pero magiliw itong kinausap ng mga taong naroon na tinanong pa kung anong order ng elf na nerd. Nagpakilala ang nerd elf na si Darcy. 10 years na siyang nakatira doon at kilala ang mga tao sa bayan na iyon. Nagalit si Aryan dahil masama ang pakikitungo ng mga tao sa kanilang mga elf. At dinagdag pa na ibang tao si Ark kaysa sa iba kaya ito lang ang pinagkakatiwalaan niya. Nagpatulong si Darcy sa mga bida na gusto niyang mahuli ang ilang higanting uod para mapag-aralan ito. At kapalit daw ay isang mapa ng Revlon Kingdom na kailangan nila, at isang libro na Xerox copy ng mga nilalang na napag-aralan na niya. Dahil nagmakaawa ang interesadong Ark kay Aryan ay napilitan ng babae na pumayag. Nang makapasok na sila sa isang kwarto ay napapaisip si Aryan kung posible nga ba na magsama ang mga tao at mga elf. Inilabas ni Ark ang binigay sa kanila na alak. At sa pag-inom ni Aryan ay gumalaw ang tenga sa sarap. Kaya nagtaka ang bungo na sinubukan ding malasahan ang alak. At pakiramdam niya naman ay lumangoy siya sa sarap. Ngunit nagulat siyang makita na sa 2 shot lang ng alak, ay nalasing na agad si Aryan, na naging iba ang ngiti sa kanya. Lumapit itong tinalo ng bida at sinakyan na may balak. Saka pinaguntog-untog ang kalbo na bungo sa sahig. At nang marinig ito ng innkeeper ay iba ang inisip nito. At kinabukasan ng kausapin ulit ang mga bida na aalis na, ay natawa silang pareho ni Ark sa joke ng bida patungkol sa nalasing na babae. Pinuntahan nila ang naghihintay na Darcy, na nagjoke pa na alam niyang na late sila ng pagdating dahil busy sila kagabi na narinig ng mga taong bayan. Kaya naistuloy siyang patayin ni Aryan. Sa daan ay nakita nila ang mabahong nasa karwahe na mga bangkay pala ng mga goblins para pang-attract sa uod. Masarap din ang ngiti ng kasama nilang lalaki na assistant ni Darcy. Mukha lang daw itong masama pero mabait itong tao. Masaya sa pag-uusap sina Ark at Darcy na parehong interesado sa pag-aaral sa mga halimaw. Nang mapansin ni Aryan ang nawawalang kasama, natigil sila nang lumabas mula sa lupa ang malaking uod. At nasa isang tabi ang assistant katabi ng nasirang wagon. Mabilis na inatake ng Dark Elf ang malaking uod gamit ang sword fire technique nito. Ngunit hindi man lang nagalusan ang malaking uod na mabilis binalak kinain ng babae. Ngunit iniligtas siya ng lakas ni Ark na hinawakan ng higanting sand gobbler. Pinatabi ni Ark si Aryan. At nakipagpalakasan sa mahabang uod na gusto siyang kainin. Ngunit gamit lang ang lakas ng bida ay hinugot niya ang malaking uod mula sa lupa at hinampas ito sa kabilang banda. Kaya nagulat ang tatlong nakakita. Dahil nahuli ang uod ay ibinigay ni Darcy ang reward na libro at mapa sa 2 bida. Ngunit nagtanong si Aryan kung bakit nanatili doon si Darcy. Kaya sinabi ng nerd na nagustuhan na nito ang mga tao. At sa tingin niya ay posibleng pwedeng mamuhay ng magkasama ang mga elf at mga tao. At nakwento pa ang isang mayamang royal blood na ginawang bride ang isang elf. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa isip si Aryan kung posible ba talaga na magsamang mamuhay ang mga elf at mga tao. Samantala ay pinuntahan ni Drasos ang isang lalaking mahilig sa mga babae. Ito si Fumba na tumayo. At tinawag si Drasos na sundan siya. Nagpunta sila sa isang butas kung saan nakalagay ang isang halimaw. Walang ano-ano ay tinulak ni Fumba ang isang babae sa butas, at kinain ito ng halimaw sa butas. Kaya maging si Drasos ay naduduwal. Nakarating ng isa pang bayan ang mga bida, at doon ay nalaman nila mula sa mga tao na kapag gabi ay may lumalabas na halimaw sa dulo ng bayan. Maliban pa sa mga taong nawawala. Ipinakita ang isang chicks na nahuli ng ilang kidnapper. Pinipilit siyang dalhin, pero biglang naroon si Ark na sinaktan ang kamay ng lalaki at binugbog ang 2 pang umatake. Niyakap siya ng nagpasalamat na babaeng natatakot. Kaya pagdating ni Aryan ay nagtanong siya kung anong nangyari. At sinabi ng bida na tinulungan niya yung chicks. Dahil wala namang pasa ang babae, ay sinabi ni Aryan na umuwi na ito. Sabay tingin ng masama na kinatakot ng extra na tumakbo. At sa daan ay napansin ni Ark ang nagagalit na elf pero hindi niya alam kung bakit. Samantala ay nagpapaliwanag ang 3 kidnapper kay Fumba kung bakit wala silang nakuhang tao. Tapos pinagmamasdan sila ng malaking aso. At dahil wala silang nakuhang tao ay sinabi ni Fumba na sila ang pagkain sa gabing iyon. Kaya kinain agad sila ng higanteng aso.
Saka sinabihan ni Fumba ang halimaw na kinulong nito na pakakainin din niya ito ng masarap. Tahimik na nagpunta ng isang bahay na bato ang dalawang bida, at hindi sila nakita ng mga bantay. May binuksan silang lihim na pinto, at tinahakang 100 pababa. May nakita silang dalawang bantay, na inistorbo ni Panta. Saka agad pinatulog ng dalawang bida ang dalawang bantay. Sinubukang buksan ni Aryan ang pinto pero hindi niya kaya. Kaya si Ark ang nagbukas nito. May nakita silang mga kulungan na buto lang ang laman. May binuksan pa silang pinto at sa loob ay nakita ang malalaking poste. Lumabas bigla si Fumba na nagtanong kung sino sila. Pero nanlaki ang mata nito at sinabing heavy meal daw ang dala ni Aryan. Kaya nagblush ang babae. Pero biglang nagutos si Fumba na tapusin na ni Aryan ang bida. At mabilis namang kinuha ng babae ang espada at tinaga si Ark na nakailag. Sinabi ng bida na wrong target pero nakita niyang wala sa sarili ang babae. Mabilis na ibinalibag ni Aryan si Ark sa lupa. At masaya si Fumba dahil naka-jackpot daw kay Aryan na Dark Elf. Sinubukan ni Ark na gamitin ang kapangyarihan na pagtanggal ng curse. Pero hindi tumaalab, at mas lalo pang inatake ni Aryan si Ark. Nagising si Aryan sa isang lugar kasama ang kapatid na sinabing magsanay na sila. Umatake si Aryan na feeling kasparing ang kapatid, pero sa totoong buhay ay si Ark ang inaatake niya. Pagtalo ng babae gamit ang espada ay nakita ni Ark ang isang pares ng mata sa damit ni Aryan. Kaya inutusan niya si Panta na inatake ang alaga ni Fumba na paniki, at sinunog ito ng bida. Nawala ng malay si Aryan na hinawakan ni Ark. Saka nagpakilala si Fumba na isa siyang Beastmaster at kayang kontrolin ang mga halimaw. Nakita ni Ark ang ring na hawak ni Fumba at naalala ang mga nakalaban na halimaw na may mga ring. Dumating ang malaking tiger na alaga ni Fumba, kaya pinahiga ni Ark si Aryan at nagtanong kung nasaan ang mga elf na kinuha nila ilang buwan na ang nakakalipas. Naalala daw ni Fumba na ginamit daw nila ang mga elf sa magical experiment na ginawa ng kaharian ng boss ng kalaban. Patawa-tawa pa ang manyak na Fumba, ngunit biglang naputol ang ulo ng alaga nitong tigre. Dahil sa malaking espada ni Ark, galit na daw ang bida dahil simula pagdating niya sa mundong iyon ay mga gago ang karamihang nakita. Gamit ang latigo, ay tinawag ni Fumba ang mas marami pa nitong koleksyon ng mga halimaw na nagsilabasan mula sa dilim. Inutusan niya ang mga ito na tapusin ang bida, ngunit lahat sila ay pinag-slice lang ng nagagalit ng si Ark. Umatake ang isang Cyclops, na itinapon lang niya. Hinawakan siya ng isang malaking may damit na raptor, pero inislice lang ng bida. Nakita ni Ark na papatayin sana ng isang orc ang walang malay na Aryan. Pero biglang dumating si Chiyom at ginamit ang water jutsu at nilunod ang malaking baboy. Nagyabang si Fumba na tatawagin ng iba pang alaga. Pero sinabi ni Chiyom na hindi na sila makakarating dahil nakasalubong na ito ng mga kasama niyang ninja. At ipinakita nga na natigok ang mga halimaw. Naroon din si Gomo na maraming pinatay na halimaw gamit ang pag-ataking lindol. Kaya nagreklamo si Fumba dahil natagalan daw nilang nahuli ang mga halimaw na pinatay lang ng mga bida kaagad. Sinabi ni Chiyom na naroon siya dahil usapan nila ni Aryan na magsasama silang labanan ang Big Boss. Lumindol ng malakas kaya nasabi ni Fumba na lumalabas na ang alaga nitong pinakamalakas at magkita na lang sila sa labas saka ito tumakbo. Agad namang nag-teleport ang mga bida at lumipad sa itaas. At nakita nila ang paglabas ng isang Hydra na alam ng bida na immune sa water magic at kayang mag-self-heal. Sinabi ni Chiyom na umalis muna sila saka na lang bumalik. Pero nakita na sila ng kalabang Hydra at binugahan ng power. Kaya napatawa na lang si Fumba na inakalang patay na ang mga bida. At inisip nitong puntahan ang mga taong kinaiinisan niya. Nakapag-teleport pala ang mga bida sa isang lugar at naligtas sila. Nagulat sila nang makitang nagising na si Aryan na sinabing narinig niyang lahat ang sinabi ni Fumba patungkol sa ginawa sa mga kasama. At tinawag niya ang bida para mahunting ang kalaban. Pero nais ni Ark na patayin muna ang Hydra na patungo sa bayan kung saan maraming tao. Sinabi ng bida na kahit Hydra ito, ay pwede pa rin itong mapatay. Samantalang sinabi naman ni Aryan kay Chiyom na samahan siya para mahunting si Fumba. Mabilis ang pagpunta ng Behemoth sa kahariang malapit at nakita naman siya agad ng mga bantay kaya agad pinaghanda ang mga kasama. Magbubuga sana ng pangpatay ang Hydra pero bigla siyang inatake ni Ark gamit ang Wyvern attack. Ngunit inatake din siya ng ibang mga ulo ng Hydra na sinubukan siyang matuka. Pero umilag ang bida at nag-teleport sa itaas at ni-knockout ang isa pang ulo ng Hydra gamit ang suntok. Kaya nagulat si Fumba nang makita ang bida na buhay pa at kinakalaban ng malaking Hydra. Sabay na nag-charge ang mga ulo ng Hydra saka nagbuga ng kakaibang apoy na inilagan ng bida.
Pero sinakmal siya ng isa pang ulo at hinawakan para masunog ng iba pang ulo. Pero ligtas ang bida dahil sa magical shield, ligtas na tumalon si Ark sa lupa at ginamit ang isa pang malakas na skill, na mula sa itaas ay nagpalabas ng isang malaking espada at sabay na pinutol ang 3 ulo ng Hydra. Ngunit may kakayahan ang Hydra na patubuhin ang ulo. Kaya lumayo ng kaunti ang bida, at ginamit ang isa pang flashcard nito na hindi pwedeng tumagal ng 5 minuto. Nagsummon siya ng isang Diablo na nag-aapoy ang ulo para ipalaban sa Hydra. Balak sanang tulungan ni Fumba ang Hydra nito, ngunit hinagisan siya ng apoy ni Aryan. Sinabi ni Aryan na totoong malakas ang Hydra ng kalaban, ngunit kapag walang halimaw na kasama ay mahina lang si Fumba. Kaya nainis ang lalaki na inilabas ang latigo na umatake. Pero sinangga ni Aryan. Saka pinag-slice ng elf ang mga paniki na binalak siyang kontrolin ulit. Sinugat din ni Chiyom ang likod ni Fumba. Dahil alam nitong gamit ng lalaki ang umiilaw na tato para mangkontrol ng halimaw. Dahil nazugat ay nawalan ng kontrol si Fumba sa Hydra, kaya sinabi nitong tumatawa na kasalanan ng ninja kung kakainin ng Hydra ang lahat ng tao. Pero ipinaliwanag ni Aryan na tigok ang halimaw dahil naroon si Ark para patayin ito. Lumapit si Aryan gamit ang nag-aapoy na espada at sinunog ang latigo ng kalaban. Kaya nabahag ang buntot ni Fumba na sinabing mag-usap muna sila. Pero ginamit na ni Aryan ang espada nito at sinunog ang walang kalaban-laban na Fumba. Samantala ay tinanggal ng demonyo ang isang ulo ng Hydra. Kumagat naman ang Hydra, pero sinuntok ito sa dibdib ng demonyo kaya naitapon. Nakisawsaw sa laban ng bida at hinawakan ang buntot ng Hydra, saka ito iwinasiwas ng buong lakas at itinapon sa itaas. Nasinabayan ng nag-aapoy na halimaw na patamaan ng malaking apoy. Kaya nasunog ang Hydra na naglaho. Saka masayang nagkita ang mga bida at nag-usap saglit. Samantala ay pinuntahan ni Yuriarna ang mga elders ng elf at kinausap sila. Ipinaliwanag niya ang pagkakamaling nagawa ng mga kapatid na sabik sa kapangyarihan. Ayaw sanang maniwala ng elf leader na posible silang mamuhay ng magkasama. Pero sa huli ay napanalunan pa rin ng babae ang suporta ng mga elf. Naglalakad naman ang mga bida. At nasabi ni Aryan na hindi pa rin siya makapaniwala na posibleng tumira ng magkasama sa mundo ang mga elf at mga tao. Pero buhat ng makilala at makasama si Ark ay nagbago ang pananaw niya. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin ang politika sa isip ni Sect at Cetrian. At ganun din sa panig ni Demissiones at ng tao nitong si Vimoez. Napapatanong pa rin si Demissiones kung sino ang pumatay sa kanilang binalak kontrolin na Hydra. Sa gubat ay biglang tinanggal ni Ark ang maskara, kaya nagulat si Chiyom at natakot sa nagsasalitang bungo. Kaya ipinaliwanag ni Aryan na may sumpa si Ark at kailangan nilang magpunta ng isang lugar kung saan pwede itong matanggal. Pero sinabi ng bida na nais niyang tignan ang ninja village na tirahan ni Chiyom. Saka sila nagpatuloy sa paglalakbay, at natapos ang series.